Sa ating lahat, narito na naman si Len para sa ating ika-208 day na ating share na devotion video, and I'm sure very busy ang lahat para sa paghahanda sa upcoming New Year 2025 because it's going to be countdown. When it's 12 midnight, it's going to be a new year. So, maraming mga New Year's resolution ang bawat isa. Ngunit, ayan, bago po tayo dumako sa mga bagay na yan at mga topic na yan, ay atin po munang huwag kakalimutan mag-pray at manalangin sa ating Panginoon para sa ating gagawing pagbubulay-bulay ng kanyang salita for the end of December, end of 2024, year 2024. So, tayo po manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon. Salamat sa matatapos na taong 2024, Panginoon, na bagamat puno man ng mga pagsubok, Panginoon, na aming napagdaanan. Ngunit alam namin na ito ay napagtagumpayan namin dahil sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat journey ng aming buhay, Panginoon. We know, Lord God, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, sa darating na panibagong taon, ang 2025, Panginoon, na kayo ang mataas, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At patuloy na kayo ang siyang magdingning, Panginoon, ng glory, Panginoon, na magdingning sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi ang aming sariling kakayahan, hindi ang aming talino, Panginoon, hindi ang aming husay at galing, Panginoon. Ngunit kayo ang makikita at mararanasan ng bawat isa sa aming buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na ang bawat makakapakinig o makakabasa, Panginoon, o manonood ng aming mga devotion na ito, Panginoon, ay nawa mapagpala, Panginoon, at alam namin na kayo lang ang may kakayahan na makapagpabago sa isang tao, Panginoon. Kami po ay instrumento lamang ninyo, tungtungan ng inyong kaluwalhatian, Panginoon. Habang buhay din po kami at walang sawang magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay upang tubusin ang mga katulad namin, Panginoon, na hindi man karapat dapat ngunit minahal at pinili niyo pa rin, Panginoon. Salamat din po sa banal na Espiritu na siyang laging gumagabay sa amin, Panginoon, sa bawat gagawin namin, bawat iisipin namin, Panginoon, o pagdidesisyonan namin, Panginoon. We give you back all the glory, honor, praise, and thanksgiving. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, bago po tayo dumako sa topic na mga tungkol sa New Year, ay ating po munang basahin ang Lucas 22:14. Sabi dito, itinatag ang banal na hapunan ng Panginoon. Nang sumapit ng oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Message, dito nga ay ang simula na natatag ang banal na hapunan. Dahil sa pagsapit daw ng tamang oras ay dumulog sa hapagkainan ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad o apostol. Application, napaka-importante ng pagkakatatag ng banal na hapunan dahil maaari natin itong alalahanin sa bawat araw o oras. Dahil upang maalala natin ang ginawang sakripisyo at pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa atin. Kaya nga, sobrang importante sa isang pamilya na sama-sama at sabay-sabay na kumakain para naaalala na ganoon din ang ginawa ng Panginoon at kanyang mga apostol. Malungkot kumain ng mag-isa, subalit karamihan sa mga OFW, kailangan masanay na mag-isa kumain o di kasabay ang mga amo niya. Ang relasyon din natin sa Diyos ay natatatag kung sinimulan nating kilalanin at patibayin ang relasyon natin sa Diyos. Pero sabi nga, gaya ng alak na habang tumatagal ay lalong sumasarap, nawa habang patagal ang relasyon natin sa Diyos at sa kapwa ay lalong tumitibay. So, pwede na pagkabasa ng mabuting balita or ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. Yung sabi nga, kailan natatag yung the Last Supper or banal na communion. At yun ay nangyari dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus sa krus, na kung saan ang tinapay ay sumisimbolo ng kanyang katawan na nasugatan at nabayubay sa krus ng Golgotha o ng Kalbaryo, di ba? At ang kanyang dugo naman, ang sinisimbolize naman yan ay ang alak o kahit ano na ating iinumin pagkatapos nating kumain, di ba? Na ang dugo na naglinis sa atin, sa ating karumihan, sa kasalanan, ngunit dahil sa banal na dugo at malinis na dalisay na dugo ng ating Panginoong Hesus ay tayo ay naging malinis na nakalarawan ng ating Panginoong Hesus. Diba? Hindi na yung kasalanan natin ang nakikita ng ating Panginoong Diyos,
kundi ang kalinisan ng kanyang bugtong na anak na siyang naglinis sa atin. Tinanggap natin bilang Diyos at tagapagligtas at naghahari sa atin, di ba? So, yun na nga. Sabi nga, ang mga OFW daw ang magiging New Year namin either matutulog kami, mag-isa sa kwarto, di ba? Samantala, ang mga pamilya namin sa Pilipinas ay masaya, sama-sama, nagpapaputok, nagtotorotot, nagkakainan ng sama-sama, di ba? And which is kapag nasa Pilipinas naman tayo, ay ganun ang ginagawa natin. Sama-sama tayong kumakain, kasama ng pamilya, nagdadasal, nagsisimba ng sama-sama, 'di ba? Dahil yun nga yung parang pinaka-bonding ng pamilya, 'di ba? So dito din, ayan, karamihan sa atin, syempre bilang OFW, minsan hindi talaga kayo sabay-sabay kakain ng mga amo mo. Pero ang kagandahan lang sa mga amo ko hangga't maaari ay sabay-sabay kami kumakain. Minsan lang nagiging choice ko na papatapusin ko muna silang kumain bago ako para kung may matitirang pagkain is ako yung magiging taga-ubo. Siyempre, alam niya man na inyong lingkod, mapanghinayang sa mga masasayang dahil naranasan natin kung paano ang magutom o kung gaano kahirap kitain ng pera para makabili ng pagkain na ihahain sa hapagkainan natin sa Pilipinas. Kaya yun naman ang kagandahan sa mga amo ko kasi talagang may pagkain na sapat at sobra-sobra para sa atin na kung saan ay naibabahagi pa natin o na-share pa natin sa ating mga kapamilya, kaibigan, kakilala at higit sa ating mga ka-churchmate, di ba? So, yun nga, ang sinasabi na parang sa representasyon ng alak naman yung ginawa ko dito na dapat yung relasyon natin sa ating Panginoon at sa kapwa natin habang tumatagal ay mas tumitibay at mas lalong nagiging maganda. Hindi yung habang tumatagal, habang nakikilala mo ang kapwa mo o nakikilala mo yung Diyos is nadidismaya ka, di ba? Wag na ganun yung mararamdaman natin. Ngunit, mas lalo tayong ma-inlove at fall in love sa ating Panginoon at mas lalo nating iibigin ang ating kapwa, di ba? Na kung saan, kung paano ang ating Panginoong Yesus ay naging compassionate sa atin, di ba? Na hindi man tayo karapat-dapat para iligtas dahil matitigas ang ulo nating mga tao, pero pinili pa rin tayo at minahal pa rin tayo ng Diyos dahil walang pinipili ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi nga, it was a unconditional love ko. Ang tao laging may kondisyon, mamahalin kita kung bibigyan mo ako ng pera, mamahalin kita kung aalagaan mo, kung mamahalin kita kung hindi mo ako sasaktan. Pero ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Diyos, kahit paulit-ulit man nating sinasaktan ang kanilang damdamin sa ating patuloy na pagsuway, paggawa ng kasamaan, pagbawa ng kasalanan, ngunit the moment that you repent, the moment that you accept the Lord Jesus as Lord and Savior at hindi ka na mamumuhay sa kasalanan or sa kasamaan bagkus ay mas gagawin mong kalooban ng ating Panginoon. Yun yung lalong higit na nakakapagpasaya sa ating Panginoon. At darating ang panahon na kung ngayong mga Pasko at bagong taon ay nagkaka-reunion ng bawat mga pamilya at mga magkakaklase, mga lahi, di ba? Gayon din tayo sa kaharian na ating Panginoon ay magkakaroon din ng reunion kasama niya at ng mga anghel at ng mga pinabanal at ng mga tao maaaring nauna na sa atin na sumakabilang buhay at sa kaharian ng Panginoong Diyos, tayo ay muling magkakasama-sama, magbabanding at magpupuri at dadakilain ang ating Panginoon and tatanggapin natin ang ating crown of glory na kung saan ay kung ilang mga tao ba ang ating nailapit at natulungan para makilala at maipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus na kaligtasan na libreng ibinibigay para sa bawat isa sa atin. Kaya nawa ay tayo ay habang tumatagal ay may mas tumitibay, mas sumasaya at mas gumagandang samahan at relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. So hanggang dyan na lamang po mga kapatid. Advance Happy New Year din. And alam ko ilang oras na lang iintay ng bawat isa sa atin. Hindi ko alam kung anong oras to ma-upload kapag in-upload natin. But ang dalangin ko ay protection, blessings, prosperity, and lahat ng mga answered prayer
ay matupad nawa at mangyari sa buhay natin. I know that, guys, sa sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, that for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ganun ang nakahanda at mangyayari sa atin. We have a bright future because we believe that God is good, and God is good all the time. All the time, God is good, and He is a rewarder, He's a promise keeper, He's a friend, He's a father, and wala na tayong hanapin pa kapag tayo ay super close at may matibay na relasyon sa ating Panginoon. Siya ang never na iiwan tayo at never na tayo ipababayaan. Basta patuloy lang tayo magtiwala, maglingkod at ipahayag sa kapwa natin ang good news o mabuting balita ng kaligtasan and salvation ipinagkakaloob ng Diyos ng libre para sa bawat isa sa atin. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa at muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakatatag ng banal na hapunan, Panginoon, na kung saan, Panginoon, habang kami kumakain o umiinom, Panginoon, ay lagi namin maalala at maisip, Panginoon, kung gaano kasakit, gaano kahirap ang pinagdaanan ng Panginoong Yesus, alang-alang para matubos kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Dalangin po namin na kami po ay maging mga mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, Panginoon, at willing, Panginoon, na ipagamit ang aming buhay para sa ikalalawig, Panginoon, at ikauunlad ng mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang sakripisyong ginawa ng inyong bugtong na anak na si Jesus ay hindi kayang pantayan, Panginoon, ng napakaraming buhay namin, Panginoon. Subalit salamat, Panginoon, dahil sa kanyang ginawang yun, Panginoon, kami ay napabilang, Panginoon, sa inyong mga adopted children, Panginoon, na we can call you Abba Father, Panginoon, na kung dati, Panginoon, kami mga kaaway ninyo, Panginoon, at hindi kami maaaring makilapit sa inyo, Panginoon, ngunit dahil sa ang aming Panginoong Jesus, ang the way, the truth, and the light, Panginoon, we can already confidently, Panginoon, na lumapit sa inyo at tawagin kayo, Panginoon, bilang aming Abba Father, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga financial na mga problema ng bawat isa, Panginoon, ito ng mga utang, trabaho o negosyo, Panginoon. We pray, Lord God, that you are the God who provide, Panginoon, ano mga binabalak namin ipagawa, mga bahay, tindahan, Panginoon, negosyo, paaralan, ospital, Panginoon, at maging mga churches, Panginoon, na pinaplant sa bawat parte ng mundo, Panginoon, maging sa mga remote area, Panginoon, at malalayong lugar, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mapaghaharian at mangyayari, Panginoon, ang kagaya ng sinasabi sa Revelation, Panginoon, na sa muling pagbabalik, Panginoon, ng inyong bugtong na anak na si Jesus dito sa mundo, Panginoon, ay naipahayag na, Panginoon, at naabot na ang lahat ng mga tao sa buong mundo, Panginoon, at napakinggan na nila ang mabuting balita ninyo, Panginoon. At kami po ay excited para sa muling pagparito ng Panginoong Jesus, Panginoon, upang kunin ang mga chosen, Panginoon, ng mga tao naglingkod sa inyo at kumilala at tumanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Pray, Lord God, na ang mga may sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala, Panginoon, hindi, Panginoon, that you are God, our healer, Panginoon. And no sickness is impossible sa inyo, Panginoon, na i-heal, Panginoon, o pagalingin, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na nakapagpalaya, nakapagpagaling, nakagawa ng mga himala, Panginoon, sa Bible, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kung ano kayo noon, ngayon, Panginoon, at bukas at sa hinaharap, Panginoon, ay gayon pa rin po kayo sa habang panahon. Never po kayong nagbabago, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Ito man ay ang masakit, Panginoon, na pagkawala o paglisan, Panginoon, sa physical na katawan ng aming mga mahal sa buhay, mga kakilala, Panginoon. Pero naniniwala kami, Panginoon, na magkikita-kita kaming muli sa inyong kaharian, Panginoon. At yun ang alam niyo na makakabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ng bawat bansa. There will be no war, Panginoon, because, Panginoon, there will be peace, understanding, forgiveness, loving, Panginoon, and there will be growth, economic growth in every country, Panginoon, at hindi po kayo papayag, Panginoon, na ang mga taong tinatakwil kayo, Panginoon, sila po, Panginoon, ay magkakaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon.
at kikilalanin kayo bilang aming Diyos, Panginoon ng aming buhay. Pray also, Lord God, para po sa pastors, priest, evangelists, Panginoon, prophets, Panginoon, mga teachers, Panginoon, mga ordinaryong tao, Panginoon, that who wanted to outreach, Panginoon, to the whole world, Panginoon, that you will provide for them, for their family, Panginoon, for their traveling mercy, Panginoon, that they will arrive safe and sound, Panginoon, sa mga bansa o mga lugar, Panginoon, na nais puntahan, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ng bawat mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, na makapakinig at mapakinggan, Panginoon, ang napakabuting balita ninyo, Panginoon, ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ano man ang mga binabalak ng bawat isa, Panginoon, nawa, Panginoon, ito po ay naayon sa inyong kagustuhan, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maging mapayapa at maayos ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ano pa man po ang nakalimutan namin include, Panginoon, sa panalangin na ito, Panginoon, alam namin kayo na ang magpupuno, Lord God. Salamat po sa mga dumarating na mga unexpected blessings, Panginoon, na mula sa inyo, Panginoon, at ginagamit nyo lamang ang bawat mga tao, Panginoon, na nagbibigay sa amin, na lumigit ang aming mga amo, Panginoon, upang magkaroon kami ng mga bagay na hindi namin inaasahan, Panginoon. And we know, Lord God, that you are a God of promotion, Panginoon. You are the God, Panginoon, na kayang-kaya ninyo ibigay, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng hinahangad o desire ng aming mga puso, Lord God. Kaya we pray, Lord God, na sa bawat araw po, Panginoon, ay salamat dahil ginigising nyo kami palagi, iniingatan nyo kami, 10 aming mga pamilya, Panginoon, ng aming mga anak, aming mga plano para sa kinabukasan, Panginoon, ay aming iniaalay sa inyo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayang-kaya namin magawa ito, Panginoon, dahil lagi ninyo kami kasama, kagaya sa sinasabi sa inyong salita sa Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthen us, Lord God. Always strengthen us, Panginoon, para sa anumang hamon ng buhay, Panginoon, na pagdadaanan namin ng more years, Panginoon, to celebrate our birthdays, Panginoon, at mapaglingkuran kayo ang aming kapwa sa inyong mga mabuting balita at nais na maipaabot, Panginoon, na mensahe ng kaligtasan sa bawat isa, Panginoon. Muli, Panginoon, pinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat. God bless and Happy New Year. Bye!